Nakuha niyo ho ang punto. Senador Marcoleta, bakit? Maingay sa flood control. Senador Jingo Estrada, hindi nila nakuha. Kinasuhan. Pero yung dalawang Judas na sumanib sa pwersa ng kadiliman di umano, ayun, nakalaya. Sabi ni Aling Marie, totoo ba? Pagdating ng 2028, talo na mga yan. Totoo po, hindi na ho mananalo yung mga yan. Wala na ho sa karera ng politika, yung mga pagmumukha na yan, nakikita nyo na yan. Kayang kitain nyo, kahit vlogger tayo. 8 million na ang utang. Tapos nagkaunsihan daw sa negosyo. Wow. Ano kaya ang angulo yun, ha? Kayo, sa tingin nyo, totoo ba na nagkaunsihan? O inonse? O talagang may involved na mga bagay-bagay? Kayo, i-analyze nyo. Yes. Magandang hapon po sa ating mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito ho, mainit-init na balita. Senator Loren Legarda, inampihan na ho ng taong bayan. Kita nyo naman, di ba? Napaka-fair ho ng sistema. Napaka-fair ng sistema para sa mga kakampinal. Hipin nyo mabuti ha. Itong mga dorobors o yung mga maleta gangers, kahit ano ho ang ginagawa nila, kahit bali-baliin ng batas, harap-harapan na sabihin sa media, wala hong pakialam itong mga ito. Pero isipin nyo mabuti. Si Senator Loren Legarda, alam naman natin to, wala naman ho itong pandarambong na ginagawa. Hindi naman ito kasali sa maleta gangers. Pero pinakakasuhan ho ng ombudsman. Bakit? Siyempre, yung anak alyado ng Duterte at maingay ho pagdating sa usuping flood control. 'Di ba? Ano ba ang ginagawa ng mga dorobo sa mga maiingay na mga maleta gangers? 'Di ba pinakakasuhan? Totoo 'yan. Ngayon, ito sasabihin natin. Ngayon, swerte kayo. Dahil meron kayong panggulo na konti ang pag-iisip. Maayos ang pag-iisip, sabi nila. Konti ang pag-iisip. Pero abangan natin mamaya, bago natin pasadahan lahat ng yan, Senator Loren Legarda itinanggi ang mga paratang ng ombudsman. Kaso laban sa ex-DPWH sa Manny Bonoan, posibleng ituloy ng ombudsman. Wow. 2 buwan na ho hospital arrest. Samantalang si Senator Marcoleta, nananakit yung parang meron siyang minimal lang naman, may findings, pero yan, nakakulong. Bakit? Hindi kakampi. Pagkakampi, siyempre, kayang-kayang gawa ng paraan niya, kakampi. Diba? At ito Palasyo, inakasuhan si BP Sara ng pag-asik ng kaguluhan sa bansa. Kita mo katangahan itong tagapagsalita na to, Ander. Salbahe din bunganga, medyo pasmado pero bago natin talakayin lahat ng yan, nandiyan po yung join button. Pumindot ka na. At sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin, di tayo magtatapos hanggat hindi kayo nasa shoutout. Pasok na natin ito. Itong sinasabi ng ombudsman na ito. At mamaya ho, papakita ko sa inyo, si former Senator Revilla, nakapagpiyansa ho ng halagang 1 milyon daw di umano. At ngayon ang problema nito, bakit ho itong Senador Jinggoy at Senador Marcoleta ayaw pang payagan dito sa pag-attend sa trial ni BP Sara? Bakit? Ang bilis ng panahon plunder din ang kaso nito pero nakapagpiyansa. Ano sa palagay nyo? Di rin kayo mapalagay, no? Ay, pasok na natin. Yung mga pinagsasabi nito. Solar na to na dapat pinodus at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Na-kuryente lang tayo kung ika nga. May amount po ba tayo? How much amount yung involved dun po sa mga contract? 10 billion. 10 billion. Thank you po. 10 billion. Pero bukod pa yan sa projected na
na damage talaga sa atin. Hindi, yung 10 billion, yun lang yung sa contract lang yan no? Pero yung nawala sa atin ay hundreds of billions. Huwag nyo kaming isasama sa nawala. Hindi ho kami nawalan. Nawalan kami sa mga flood control. Pero dito sa issue na sinasabi nyo, natulungan pa nga kami. Na-inspire kami. Bakit? Sa panukala na solar. Sarili mong kuryente. Alam nyo bakit? Bakit? Dahil yung nasisigalot na ho sila dito sa issue ng kuryente na hindi naman nila kayang. Hindi nila kayang umalma ho kasi yung may-ari ng Meralco na huwag tanggalin ng system loss. Di ba? Ngayon ito, ibabalik ngayon sa taong bayan para na naman saan? Alam nyo, dapat pinagagawa nyo, matuwa kayo sa ginawa ni Congressman Libiste. Yung nagpatayo siya ng napakaraming solar at yung harvest ng solar ay binibenta ho sa Meralco. Hindi pa kayo natuwa, kinasuhan nyo pa. Oo naman. Kagaling. Ibang klase din ho kayo kakaiba din kayo mag-isip at 10 billion daw. Naging problema at naging atraso at dinorobo daw, di umano, ni Senadora Loren Legarda. Bakit mahal na mahal ho siya ng taong bayan? At kami ho ay magtatanong, bakit ho ba pag umaalyado sa mga Duterte, nagagawa nyo ng paraan, makasuhan? Samantalang si Balulong, matagal na pinag-uusapan, hindi nyo mapakasukasuhan at hindi nyo makulong. Nauna nyo pang sinabi yan, si Balulong, noong pa na may kakasuhan na at kinasuhan na hanggang ngayon. Wala hong nakukulong. Walang kinasuhan, walang investigasyon, walang preliminary investigation, walang counter affidavit ang ginagawa itong si Balulong. 'Di ba? Nagtatanong lang ho naman kami, hindi naman ho siguro masama magtanong dahil gulat na kami sa inyo. Lahat na lang ng umaalyado sa mga Duterte ginagawa nyo na ho ng kwento. Umpisahan natin. Sino ba yung mga ginawa na nila ng kwento dito? Nakuha nyo ho ang punto. Senador Marcoleta. Bakit? Maingay sa flood control. Senador Jingo Estrada, hindi nila nakuha. Kinasuhan. Pero yung dalawang Judas na sumanib sa pwersa ng kadiliman di umano, ayun, nakalaya. Bida-bida pa ngayon sa Senado. 'Di ba? Tama? Kaya wag ho kayong ganyan. Be fair. Sana. At alam niyo naman, pagdating naman ng 2028, alam niyo lahat yan. Ngayon, nagtataka lang tayo, bakit ginagawa ito ng ombudsman? Ito i-analyze niyo mabuti. Senador Legarda, malakas ho ang pangalan sa reelectionista. Senador Alan Peter Cayetano, number 4 po ito sa survey. Senador Marcoleta, may pag-asang mag-Vice President. Senador Alan Peter Cayetano, may pag-asang mag-Vice President. Senador Jingo Estrada, pasado sa taong masa dahil sa ginawa na. Ilan po ang reelectionist sa grupo ng mga Durobo? Marami ho ang reelectionista diyan. Ngayon, kailangan nilang tapyasin ang boto, alisin yung mga malalakas para itong mga magnanakaw ng mga maleta gangers at yung mga sindikato sa gobyerno manalo muli. At manumbalik ang pagnanakaw, sabi ni Aling Ledesma, sa kanilang mga pamumuno. Yan ang hindi papayagan ng universe. At yan ang hindi papayagan ni Bibi Sara pag upo ni Bibi Sara. Ito, Senator Loren Legarda, itinanggi ang mga paratang ng ombudsman. Lalabas ang katotohanan. Yan ang pinanghahawakan ni Senator Loren Legarda matapos ibunyag ng Office of the Ombudsman na iniimbestigahan na sila ng kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para sa reklamong plunder at graft kaugnay ng umano'y maanumalyang solar. Hindi ba kayo masaya yan? Wait lang ate interrupt na kita. Hindi ba masaya ang gobyerno sa ginawa ni Leviste? Ako nga, hangang-hanga ako sa batang ito, naisip niya pa yung ganyan. 'Di ba? Alam mo, double purpose yan Nakakapag-harvest sila ng kuryente at naibebenta sa Meralco sa napakadaming solar niyan. At yung mga tao na-inspire kung paano magkakaroon ng sariling kuryente at wala ka nang babayaran sa Meralco. Ang lumalabas dito, sabi ni Ka Rudy, lahat yung Kuya Goods,
paglilihis lang sa issue ng amo nila. Yang ingay na yan patungkol yan sa bangayan ng ni Pinky at ni Senator Alan Peter Cayetano, inililihis lang ng usapan na yan itong issue kay Martin. Bakit? Eh di ba sinabi ng pisan niya, napakakasuhan na itong pisan niya. Sabi lang nila yun. Kita mo nga yung wage increase. Ano nangyari? Di ba ang yabang-yabang nila sinabi, dalawang bigayan. Itong pagtataas natin ng sahod. Anak ka ng tokwa, hindi pa lumipas ang 3 buwan. So, yung TRO nakahain na. Bakit? Ayaw ho nila. Yung mga pangako na yan, lahat ho yan, sana lang. Yung SONA, naging sana. Kaya nga maling-mali na sana hindi na lang natin binoto itong mga dorobo na to. Naubos ho ang pangarap ng sambayan ng Pilipino dito sa mga dorobo na ito. Mga magnanakaw talaga, sabi ni Aling Marie. O tuloy. Energy projects. Hindi naman makukuha na 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. Grabe, no? Pati ba naman sisilipin pa? Bakit hindi nyo silipin yung mga kasamahan nyo dyan? Yung paikot-ikot lang ng mga kontraktor, hanggang ngayon, puro sana may kaso na. Pero hanggang ngayon, wala pa sana silang kaso. Bakit? Kakampi nga eh. Ang kulit mo, Kuya Gus. Basta kakampi, magagawa nila ng paraan yan. Di ba? Pagkalaban, mapapabilis nila yan. Totoo, di ba? Ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Grabe sa mga paratang ng mga ito. Akala naman siguro ito, makapaniwalaan sila ng mga taong bayan. Hindi ho kayo paniniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Kasi nga, alam na ho, mula umpisa hanggang ngayon, iba ho ang estado nyo. Iba ho ang anong tawag dito, ang pagtingin nyo. Basta kalaban, bahala ka, kaso ka. Pagkakampi, kahit bali-baliin mo yung rules, magsalita ka dyan sa harap ng media, kahit naka-live pa, baliin natin ang batas. Sometimes, we have to bend the law. Ganyan sila katindi. At ganyan sila kagarapal. Tama, Aling Ledesma? Tama! Ganyan talaga. Pag mga magnanakaw, kanya-kanyang mga palusot yan. Kakampi-kampihan yan. Diba? Mahirap lang sa panahon ngayon, talagang pinaniniwalaan. Kasi yung amo, ganun din sabi ni Aling Marie. Yung amo, matindi. Umutang ng umutang, naubos ang kaban ng bayan, wala hong proyektong nabanggit, magpapagawa pa daw ng rocket ship. Hindi natin alam kung kailan lilipad yung rocket ship, anong purpose ng rocket ship. Ang sabi nga ni Aling Rodela yun, yung rocket na yan, baka maging rocket. Alam nyo ba kung ano yung rocket? Rocket nila, ubusin ang kaban ng bayan. Agoy, agoy, agoy. Nakakatawa, no? Tapos mababalitaan mo yung mga gabinete, mga manyakis pala. Nilulustay lang doon sa mga babae. Merong kwentong ganon, sabi ni Aling Marie. Antitindi talaga ng mga pagmumukha nyo. Mga magnanakaw na kayo sa kaban ng bayan. Mahilig pa kayo sa mga pokpokers. Sabi ni Aling Ledesma, kilala naman daw pala yon yung isang gabinete na yun. Mahilig daw pala talaga yun. Meron ho nag-comment sa akin, Kuya Goods, nakikita ko yan sa likod. Kasi yung Pegasus, katabi lang ng bahay namin. Nakikita ko yan, matakaw daw yan. Naku. Nasa itsura naman ho, no? Kilala niyo ba yung nababanggit na pangalan? Mukhang, nasa kote daw, inintrap daw. Baka mabubuko, gumawa ng kwento, o baka gagawa ho ng istorya, ililihis ang issue. Alam niyo naman mga ganyan na kalakaran yan eh. Ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte. Nako, ito na naman, pumalag na naman si Clara. Clara, hanggang kailan ka magsasalita ng hindi kaya-aya sa taong bayan? Claring? Sobra ka naman. Huwag magbulag-bulagan sa mga nagawa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kay Palace Press Officer Claire Castro,
Mismong si BP Duterte na ang umaming wala siyang personal na galit sa Pangulo at hindi siya nakaranas ng masamang pagtrato mula rito bilang tao o bilang pangalawang Pangulo. Sinabi rin ni Yusek Castro na sa kabila ng mga pagbabatikos ng pangalawang Pangulo at ng madalas nitong pagbiyahe sa ibang bansa, hindi naman umano gumanti o naglunsad ng personal na pag-atake ang Pangulo laban sa Vice-Presidente. Dahil dito kinwestiyon ng Malacanang Hindi nga personal, pero umaatake pa ilalim. Di ba? Pansinin nyo, noong una ayaw makialam sa impeachment. Pabayaan daw yung mga bakulaw sa kamara, sila ho ang maghanap ng ebidensya para dito kay BP Sara. Malaunan mo, siya na ho. Pinirmahan na o binigyan na ng clearance itong BIR box, itong mga issue na ito, parang pinangahawakan niya, pinagdidesisyon niya na talagang lumalabas dito. Mastermind sa pagpapa-impeach. Bakit? Natatakot na ho kasi ang mama na pagdating ho ng 2028, kastiguhin siya pagdating ng oras. Dahil marami hong nasisilip dito. Bukod doon sa pagpapakulong kay Tatay Digong, sangkot din ito sa mga gobyernong pinondohan pero wala hong nakahitnan. Anong tawag doon? Walang natapos. Lahat ng yan, mga paandar lang yan. Na sila raw yung nag-broadcast, sila yung nagpa-imbestiga, pero ang lumalabas, sabi ni Saldico, siya ang nagpa-insert ng lahat. Sinabi rin ni Saldico, lahat ng mga bagay-bagay na nalalaman niya. Ngayon, sino paniniwalaan nyo? Kaya ngayon, takot na takot kayo kay BP Sara, makaupo sa 2028. Bakit? Nako. Baka maulit yung pagpapakulong ng mga presidente. Di ba? Kung ano yung kaya niyong gawin kay BP Sara, kaya rin ni BP Sara yan. Maghintay lang kayo. Maghintay lang kayo. Dadating din kayo dyan. Weather nga lang, ika nga. kung bakit umano naging personal ang mga pagbatikos ni BP Sara laban kay PBBM. Kabilang ang mga nauna nitong pahayag laban sa Pangulo at sa unang ginang. Nagpapatunay ito sa kanya na galing mismo na ang Pangulo ay hindi nagkaroon ng masamang pagtrato sa kanya bilang tao at bilang Vice-Presidente. Sa totoo nga, kahit hindi siya nagtatrabaho at lagi siya nasa ibang bansa, Okay, mo, dumali ka na naman. Akala namin maganda yung sasabihin mo. Meron kang banat na hindi nagtatrabaho. Ano ka pa? Anong ginagawa mo? Alam namin ang trabaho ng spokesperson or under, ibigay ang mensahe ng maayos at maganda sa sambayan ng Pilipino, hindi ho umatake. Nagiging palaman na ho kayo ng, alam niyo, nagiging palaman na ho kayo ng politika. Ang masakla pa, ginagawa ho kayong attack doggers, sabi ni Aling Marie. Diba? Hindi ko lang alam kung galing ba sa Pangulo yung sinasabi nyo o sa Pangulo o galing mismo sa ngangabo nyo, sa bunganga nyo, sa bibig. Kasi ang hirap, akala natin konting sabi, meron pang pahapyaw. Tigilan ka na namin, wala ka talagang, kaya nga sabi ng mga nagko-comment sa akin, pag ikaw yung pinapalabas ko, wag na yan, nakakairita. Di kita minura, mama, walang nagmumura sa'yo. Kung ikaw ay bumabatikos, pwede ka rin batikusin. Alam ka namang ikaw lang. Di ba? Kawawa naman si BP Sara. Laging bukang bibig mo, BP Sara, BP Sara. Di ba? Ay, alam nyo, balat sibuyas, sabi ni Aling Marie. Ngayon, ito, si Chihuahua, si Chucho. Chucho, 3 testigo inaasahang harap sa 3 linggo ng impeachment trial ni BP Sara. Ilabas nyo muna si Madriaga. Tapos, sabihin nyo kay Madriaga, sabihin niya kung saan mismo ginastos yung confidential fund. Kasi yung binibigay nyong detalye at nagyayabang-yabang kayo, meron kayong witness. Inilabas nyo yung branch manager at saka yung manager ng Land Bank, wala naman hong sinabi doon
na nilustay ni Bibi Sara at wala ho silang alam. May withdrawal nangyari doon sa Land Bank. Oras, detalyado yung iba pero iba hindi. Kasi hindi alam kung ano yung itsura ng duffel bag, kung duffel bag ba o hindi, anong itsura ng bag. Wala silang na-confirm na kung ano kasi nakalimutan daw nila sa tagal-tagal na. Ngayon, sino naman ang ilalabas nila? Yung BIR box? Yung AMLA? Sabi nga sa konstitusyon, bawal yung ginagawa nyo na yan. Dahil sa tulong ng amo nyo, ni Pangulo, nagawa nyo, naisakatuparan nyo yung masasamang balak nyo kay BP Sara. Ngayon, sa tingin nyo, nakakabuti ito sa karir nyo? Lalo ho kayong lumulugmok. Lalo ho kayong nadadapa at lalo kayong nasusubsob sa kaputikan. Bakit? Mahal na mahal ho ng taong bayan ang mga Duterte. Tignan mo yung sarili mong pahina. O, ito mama na ito. Ito, kita nyo Ito. Yan. O, kanina pa pinag-uusapan yan eh. Yan Meron daw silang ilalabas na witness. O, yung witness, 3 witness na yung ilalabas nila. O, mapapatunay ng witness nyo na naglustay si BP Sara. Meron ho kayong inilabas na witness, testigo, ika nga, na nag-withdraw. Saan dinala ang pera? Patunayan nyo muna yan. Yan ang matinding aligasyon, akusasyon na binabanat nyo. Naubos daw ng 11 days? Hindi ho naubos ng 11 days. Bakit sasabihin sa inyo? Kaya nga confidential eh. Alam nyo ba ang confidential? O kung alam nyo, dapat alam nyo kung ano yung mga pinaparatang nyo. Po tayong 3 sinampina. Ito pong 3 to, 2 po ay galing po sa COA at yung isa naman po sa archive. So yung 2 COA, yung isa po dating state auditor at yung isa po yung kasalukuyang state auditor ng COA. Maraming Basta kakampi nyo, nakukuha nyo. Samantalang si Atty. Zulaika, gustong-gusto humarap. Hindi nyo pinaharap. Bakit? Dadawit ang pangalan mo. Sino nag-utos? Sino na pumirma para ilipat si Atty. Zulaika? Bakit? Kaya nila inilihis na naman ang usapin. Saan ba nag-init ng ulo si BP Sara? Dahil dito. Gusto nilang dalhin ng correctional itong si Atty. Zulaika. Kaya ho siya nag-meltdown. Dahil sa'yo. Kinontempt nyo na ho si Atty. Zulaika. Ikukulong nyo pa sa correctional? Hindi pa nga nahihiring, wala pa nga conviction nangyayari, correctional nyo dadalhin. Oo naman, kaibigan, gising! Sabi ni Aling Marie, totoo ba? Pagdating ng 2028, talo na mga yan, totoo po. Hindi na ho mananalo yung mga yan. Wala na ho sa karera ng politika, yung mga pagmumukha na yan, nakikita nyo na yan. Ito kagandahan, Atty. Carpio, kinwestiyon. Ano daw? Kinwestiyon. Ayun ang tamang term. Atty. Carpio, kinwestiyon ang paglalabas ng tax record. Hindi naman ho kasi makatarungan na ilabas yan eh. Bawal ho yan. Kaya sinabi ho yan, di ba, ng dating former commissioner ng BIR na si Kim Henares na hindi ho pwede. Ngayon, ang problema, nabigyan ho ng tip kung paano mailalabas at may sasakatuparan itong paglalabas ng BIR box o pagbubukas ng BIR box. So, nabigyan ho ng tip. Dahil sa Pangulo, pwede nang buksan. Ngayon, alamin natin ang susunod na mga pangyayari dyan. Kasi, pribadong tao ito, si Mans Carpio, hindi ho ito politiko. Ayaw na ayaw. Siguro, ako para sa akin, pag ikaw ay pribadong tao, hindi na papasok at wala na yung Data Privacy Act o yung AMLAC, Anti-Money Laundering Law, na dapat hindi ho nilalabas at hindi ho siya sa publiko kung ano merong pagmamayari o kaperahan itong mag-asawa. Yan ang maling-maling ginawa ng mga taga-kamara dito. Kinwestiyon ng Mr. ni VP Sara na si Atty. Mans Carpio ang pagsusumite ng kanilang tax record sa Senate Impeachment Court. Yan ay matapos payagan ni Pangulong Marcos na ilabas ang mga dokumento alinsunod sa batas. Nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Maren Enriquez.
Yes, Jiggy, iginiit nga ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio na dapat suriin itong pahintulot na ibinigay ng Pangulo para nga ma-release o mailabas yung tax records nilang mag-asawa dito nga sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Carpio, bagamat nirerespeto nilang mag-asawa yung otoridad ng Senate Impeachment Court at susunod daw sila doon sa proseso, naniniwala si Carpio na may mahalagang isyong legal na dapat pang mabigyang linaw kaugnay nga ng pahintulot sa paglabas nga ng kanilang mga income tax records. Dapat daw ito tignan batay nga doon sa saligang batas at doon sa mga umiiral na batas na sumasaklaw nga doon sa pagprotekta sa impormasyon ng mga nagbabayad ng buwis at sa paggamit ng kapangyarihan ng ehekutibo. Iginit din nga ni Carpio na walang indikasyon na naglalabas or naglabas nga itong Bureau of Internal Revenue ng anumang tax assessment o tax deficiency laban sa kanya o kay VP Sara. Kini-question din ni Carpio umano yung kanyang legal team kung nasunod ba yung mga kinakailangan nga na proseso at rekomendasyon na bago nga ipinalabas itong nasabing pahintulot. Dagdag pa nga ni Carpio yung pagsusumite ng mga dokumento sa Senate Impeachment Court ay isang hakbang lamang sa proseso, habang yung legal na kahalagahan, admissibility o pagtanggap nga ng korte ng mga ito bilang ebidensya at yung bigat ng mga ito ay nasa kapasyahan pa rin ng impeachment court. Isagot naman ng legal spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Jay Tolosa, karapatan naman daw ng kampo ni Attorney Carpio na gumamit ng anumang legal remedy. Pero malinaw naman aniya yung naging pasya ng Senate Impeachment Court nung payagan nga nitong ipakuha o ipasapina nga yung mga bank, tax at AMLAC records ng mag-asawa. Paano? Kasabwat nila yung mga senatorial judges na nasa bulok. Di ba? Kasabwat nila yan. Kaya malinaw na malinaw sa kanila na pinayagan. Dahil kung hindi nila kasabwat yan, hindi ho papayagan yan. Kasi nga, alam nyo bakit? Bakit? Bawal nga ho. Hindi ho dapat inilalabas sa publiko kung ano meron ka. Para saan pa yung ginawa na Data Privacy Act, kung ano-ano pa na pinagbabawal. Di ba? Nako, grabe. Andito pa rin yung usapin ng grabe, si Batman, mabog mali. Manyakol pala. Manyakol pala si Batman. Nakakaawa Bakit? Bakit kamo? Oo, naiulat na muntik na ma-entrap. Kung bakit ka naman ma-entrap kung hindi ka active sa ganyang bagay, di ba, Batman? Masarap ba pagbata? Wage hike, laban bawi. Ito yung pangako ng amo nyo. Kawawa ho ang sabay ng Pilipino sa dagdag sahod na pinangako ng Pangulo, napako na naman. Yung hindi nakakaalam noon, meron ng vested rights yung manggagawa nun. Nako ka. Hindi na dapat. Talo ka na Lalo Di ba? Ito yung ito yung umalyado kay Tatay Digong. Akala niya mananalo siya. Umalyado siya sa mga magnanakaw. Ngayon, ginawa na naman ang paraan ng amo niya. Nagkaroon ho ng panibagong trabaho. Huwag kayo mag-alala. Sasabak na naman ito sa 2020. Pero mag-promise kayo, huwag niyo iboto to. Dahil sayang ho ang boto niyo dito sa gantong tao. Wala ho mangyayari sa inyo. Ngayon, nangako. Bakit? Siyempre, propaganda, palakpakan ng tao, ginawa ng Pangulo raw, nagpangako, binigay. Ngayon, may pumigil. Wala yung pangako. Ang pangako, napako. Yung payday ngayon Hindi na dapat bawiin sa mga manggagawa ang unang 60 pisong dagdag sahod na naibigay na sa Metro Manila. Ayon sa Department of Labor and Employment, ito ay sa kabila ng Temporary Restraining Order o TRO ng Pasig Regional Trial Court na pansamantalang nagpapatigil sa implementasyon ng 85 pesos wage increase. Alamin ang detalye kay Aaron Rojas. Bagamat aminadong nalungkot sa naging desisyon ng Korte, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na igagalang ng DOLE ang judicial process at tatalima sa ipinatutupad na temporary restraining order. Nabanggit ko na kahapon. Wala na. Kawawa ang sambayan ng Pilipino sa mga pinagagawa nyo. Diba? Pinaasa nyo lang, tuban-tuwa yung mga manggagawa. Yung isa nga diyang congressman, yung party list, diba? Ginamit pa yung kamanggagawa. Akala naman natin talagang susuportahan niya. Ginoyo lang pala.
Alam nyo kung sino yon? Kilala nyo naman ho yun, di ba? Mahirap pag ginagamit mo ang taong bayan tapos hindi mo kayang depensahan pagdating ng araw. Tama. Di ba? Suportado ka ng taong bayan, yung pinaglalaban mo, gusto ng taong bayan, tapos pipirma ka lang pala sa impeachment. Di masaklap, ang hirap. Peanut Gallery, Special PGM Protest, Franco Mabanta. Ano naman kaya issue nito? Kontrolado ni Cayetano ang modus sa Taguig. Nako, talaga ba? Masyado kang iyakin, Pinky. Ikaw naman ang balita ngayon. Masyado kang iyak ng iyak. Di mo ba kaya tumbasan? Malayo kasi ang survey nyo. Malayo ang survey nyo sa survey ni Senator Alan Peter Cayetano, kaya iyak ka ng iyak ka, Pingping. Di ba? Si Pingping ho, hindi ho mapakali. Lalaban daw ho ng bardagulan dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Kala naman nila, siguro mananalo sila. Diba? Matagal na ho nakikipagbardagulan yan si Senador Alan Peter Cayetano. Way back 16 years ago, 10 years ago, pati nga yung amo nyo, binabardagul niya yun eh. Totoo, di ba? Nung nagkaroon ng vice presidential ball debate, yan ho yung nangyari na binalandra niya itong si Pangulo nyo. Itong dating debate nila ng pagka-vice president. Totoo, di ba? Totoo! Political motivate reaction ni POA sa pag-aproba ni Marcos. Totoo naman eh. Political motivation. Tsaka propaganda. Noong una, nagpropaganda yang si Bangag na hindi siya makikialam sa impeachment ni Bibi Sara. Ngayon, nakakakuha na sila ng pakiramdam nila. Sigurado na sila sa 2028 na babalikan sila. Para hindi makaupo, ginagawa na naman ng issue. Ito, bugaw, umano sa politiko. Naku, ito nga bugaw. Kilala nyo sino yung mga yan? Naku, Kaya, yan ICC facing and predictive US. Naku. Ito pa, tukoy na raw. Sama na natin to. Tukoy na raw pala. Sino daw tinutukoy? Masterman daw sa ano? Hindi ko kinontent pero ngayon, alamin natin kung ano talaga yung detalye. Yung pumatay daw dito kay Tumegay for the safe word. Yung Tumegay daw dito kay Aling Leticia, utang daw ho. Wow. Paldo. 8 million daw ho ang utang sa kanya. Ayon niya sa mga bali-balita. Wow! From ordinary people, naging vlogger, pumaldo, 8 million. Naku, hindi natin kayang kitain yun, kahit vlogger tayo. 8 million na ang utang. Tapos nagkaunsihan daw sa negosyo. Wow. Ano kaya ang angulo yun, Kayo, sa tingin nyo, totoo ba na nagkaunsihan? O inonse? O talagang may involved na mga bagay-bagay? Kayo, i-analyze nyo. Ako, sa talambuhay ko, nagbablog ako, parang ang hirap kitain yung sinasabi na 8 million eh. Kayo, bakit? Type nyo sa comment section. They are named. We unmask them and his name and but they are large. Halos 2 linggo matapos na tambangan Halos 2 linggo daw matapos daw itong pag-usapan na may ping, uminit ho ang balita na National Police ang mastermind sa krimen. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Rotates Jr., magka-partner o magka-relasyon ang ituturing na utak sa krimen. They are businessmen at magpartner. Magpartner meaning mag-boyfriend or mag-asawa. 8 million. Lumalabas na may Kaya pala. Tuloy. personal na alitan sa pagitan ng mga masterminds at ng biktima na nag-ugat umano sa utang na umaabot sa 8 milyong piso. Gayunman, hindi isinasara ng PNP ang iba pang posibleng motibo habang nagpapatuloy ang investigasyon. It's about the profession and as well as they have personal grudge or personal disagreement.
na nagsimula sa utang. As of now, that is the motive. But if we have other motive, the mastermind, siya lang yung makakapag. Ito na. Motibo, utang. Pero nakakapagtaka, daming pera. Involve yung malaking pera, ha? Ako, tumanda na akong ganito. Nahirapan ako makakuha ng milyon, eh. Pero anyway, siguro, talagang negosyante. Madami hong pera. Ayun nga lang, ang naging problema. So, kayo ho, ano nasa palagay nyo? At least nalutas na. Kasi meron silang mga haka-haka na ito ay pinapatay daw di umano, pinategay daw di umano, dahil sa politika. Wala naman hong ganun. Yun nga lang kasi masyadong matapang kasi yung yung dila ng ni Ate Ledesma. Ano pangalan niya? Ate Marisa. Ano pangalan? Agisa. Yun, matapang kasi yung dila kung ano-ano misan. Hindi mo masisikmura eh. Ganito lang yan, simplehan lang natin eh. Content ka, i-vlog mo, mag-criticize ka, walang problema. Pero mumurahin mo yung kino-content mo, yung binibira mo, parang hindi na makatarungan. 'Di ba? Kung ano yung trabaho ng politiko, i-criticize mo lang kung ano yung trabaho nila. Pero kung halimbawa, sasamahan mo pa ng mga bagay-bagay na hindi maganda mula sa dila, sa pasmadong dila, ayun, foul yun. Kaya kung umabot sa video natin ito, ako naman hoy maglalambing sa inyo, please like and share yung video natin. At syempre, si Mang Banat parang ayaw na ata mag-vlog ni Mang Banat. Ako na lang magbablog doon, ha? Subscribe nyo at doon tayo magla-live. Shoutout segment tayo, ha? Shoutout tayo kay Ma'am Damanusan. Ipa-plug ko yung yung channel kasi ayaw na ho ata, tinamad na ho ata yung mama o bata. Kinausap ko, bakit tinatamad ka na? Boss, tinatamad na ako, kuya. Anong gagawin mo? Wala na kasi wala raw nanonood. Ha? Sabi ko, sipagan mo lang. Sige. Tignan natin kung anong, sige, ako magla-live, subukan natin. Kaya yung Mang Banat na channel, si Kuya G yun, si Kuya G. Sundan nyo ha, magla-live tayo doon. Shoutout kay Ma'am Damanusan, shoutout kay Ma'am Remiter Teresa, shoutout kay Luis Santos. Shoutout Analisa Pascua, Christopher Mendoza, Robert Calabung, Anya 4799. Shoutout po. Roside Dianosas, Yolando Consegalon. Shoutout po sa iyo. Los Dico, Rosemary. Shoutout po sa iyo. Felicita Llanes, Jojo Pastores, Roger Repaha, Joseph Pomediano, Larry Delorio, shoutout po sa iyo. Amalia Regoso, Romeo Poloresca, Mr. Doggy, shoutout po sa iyo, sir. Alejandro Laurete, Jay Penalyosa, Jaime Conde, Elby Tayab, Clarita Letran, Aimee Laurete again, Rosita Nuas, Florinda Jeronimo, Cyrus Gonzaga, Ali Sullivan, Rolando Guerrero, Anselmo Viray, Felicita Llanes, Cassandra Daisy, Betty Gunda, Agustin Fernandez, Piti Ibalyane, Tarcelo Mondido, Yam Bors, Tito Ding. Shout out po sa inyo ha. Tarcelo Mondido again, Amalia Rigoroso, Eles Pedro, Totoy Disibla. Shout out po sa inyo. Kaya umabot kayo sa video natin yan. Ako ho ay naglalambing ha. Like and share nyo yung video at si Kuya G. Subscribe nyo. Hanggang sa muli. Bye-bye.